Sigurado na pong sasalang sa witness stand sa impeachment trial si Chief Justice Renato Corona at yan po ay magaganap sa darating na Martes, Mayo 22. Ang punong maestrado ang huling testigo na ihaharap ng depensa. Nakatutok si Joseph Morong live mula sa Senado. Joseph? Yes, Mike, May 22 sa Martes sa susunod na linggo ay haharap na sa Senate Impeachment Court itong si Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Ito ay matapos payagan ng Senado, Mike, yung hiling ng defense panel na magkaroon sila ng pagkakataon na maihanda muna ang kanilang kliyente. Nung una kasi, Mike, ang gusto sana nitong si Senate Presiding Officer Juan Ponce Enrile ay sa Lunes agad patistuguhin itong si Corona, pero pumayag na rin sa alauna nitong si Senator Enrile para hindi raw isipin ng depensa na ginigipit nila si Corona. Sabi ni Lead Defense Counsel Justice Serafin Cuevas ay tinataya nilang gugugol sila ng 2 araw para sa testimonya ni Corona. Sa darating na weekend, Mike, raw nila ihahanda itong si Chief Justice Corona sa inaasahang cross-examination ng prosecution at syempre yung mga tanong na manggagaling sa 23 senador. Maaring hindi na raw nila pasamahin itong si Mrs. Cristina Corona sa Martes pagpunta ni CJ Corona dito sa Senado. Tinanong natin si Cuevas, Mike, kung sa wakas ba ay ipapakita na ni Corona ang kanyang mga umano'y dollar accounts. Hindi sigurado ang sagot ni Cuevas. Ang prosecution naman, nakahanda na raw sa kanilang gagawing cross-examination. Sabi ni Lead Prosecutor Neil Tupas Jr., 4 ang pinamimilian nilang magko-cross-examination kay Corona. Ito'y kasama siya at si Private Prosecutor Mario Bautista. Aminado ang parehong kampo, yung defense and prosecution, na ang issue ng umano'y dollar accounts si Corona ang pinaka dapat ipaliwanag ng punong maestrado. Narito ang mga pahayag ni Lead Prosecutor Representative Neil Tupas Jr. at Lead Defense Counsel Justice Serafin Cuevas. We expect 2-3 days for the Chief Justice. From the very beginning, we knew na talagang siya lang naman talagang witness eh. So we are ready. We are ready to conduct cross-examination. And hopefully matapos yun during the week, which means Tuesday, Wednesday, and Thursday. Wala nang weekend muna. Baka nakakahiya nang humingi na extension sa husgado eh. Kaya masyadong apologetic na ako. It is not a matter of right anymore. It's a plea, not a demand eh. Makikita ba natin si CJ na magbe-bear ng kanyang mga bank accounts? As in yung mga records of his bank bank Magbe-bear? Magbe-bear, yes. Sabi ko sa kanya, yun talagang hindi kanya, ibigay na sa akin eh. Para walang problema. Including yung dollar account ba? Yung dollar account. Sir, bubuksan na ba? Yung dollar account, labanan yun. There will be a legal battle over that. Mike, dahil nga sa hinging continuance ng defense panel ay bukas, wala tayong pagdinig at sa Monday wala rin yan. So magbabalik na lamang ang pagdinig dito sa Senado sa Martes. Mike? Ibig sabihin, pareho pa rin ang proseso. Pwede pa rin tanungin siya nung prosekusyon. Joseph, yun ang aabangan na marami. At sigurado, tatanungin din siya ng mga senator judge. Ganun pa rin ba ang proseso, Joseph? Mike, free for all na yan. Pero in terms of sequence, syempre, ihaharap muna ng defense. So defense muna yung magpapresenta kay Chief Justice Corona at pagkatapos nun ay pagkakataon ng prosecution na i-cross-examination. Kumbaga sila yung magtatanong dito kay Chief Justice Corona. At pagkatapos na nung parehong panel ay pagkakataon naman ng ating mga senador na tanungin itong si Chief Justice Corona sa mga bagay na gusto nilang tanungin sa punong maestrado, Mike. May narinig ka bang usap-usapan dyan sa Senado, Joseph, kung ilang araw tatagal yung pagharap ni Chief Justice Corona sa impeachment trial? Okay, ang projection, Mike, nung defense ay 2, no? Yung prosecution, 3. So, ang schedule kasi ng Senado, Mike, ay mukhang napagkasunduan nila sa caucus na tapusin yung pagdinig kay Chief Justice Corona ng May 31. So, mukhang mamimit nila yung deadline na yan. Ang projection is that 2 to 3 days yung gugugulin ng Senate Impeachment Court para marinig yung panig ni Chief Justice Corona, Mike. Maraming salamat, Joseph Morong.